Ano nga ba ang circumstantial evidence? That's we are going to talk about here in RCJ4 TV. At kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay mag-subscribe ka na para palagi kitang ma-notify sa tuwing may mga bago akong uploads. So di na natin ito patatagalin pa at umpisahan na natin. Okay, let's start! Magandang araw sa inyong lahat mga ma'am at sir. Welcome back to my channel. Our topic for today is about the circumstantial evidence. So ano nga ba ang circumstantial evidence? Ang circumstantial evidence ay uri ng ebidensya na hindi direktang nagpapatunay ng isang krimen, kundi nagpapakita ng mga palatandaan o pangyayari na nagpapalakas ng hinala na ang akusado ang gumawa ng krimen. Sa halip na aktwal na makita o marinig ang akusado na ginagawa ang krimen, inilalatag nito ang mga konektadong ebidensya na kapag pinagsama-sama ay makabubuo ng matibay na konklusyon. According to Rule 133, Section 4 ng Rules of Court, ang circumstantial evidence ay valid at accepted lamang kung may higit sa isang palatandaan o pangyayari ang naipakita. Ang mga ebidensyang ito ay napatunayang totoo, at ang kabuuan ng mga ito ay may logical at may mataas na chances para patunayang guilty ang akusado. Anyways, para mas maganda, let's make an example about this. Halimbawa, hindi nakita ang suspect na pinatay ang biktima, pero may galit siya sa biktima. Nandoon siya sa lugar ng krimen. Nakita siyang tumatakbo palayo na may hawak na patalim. Natagpuan sa kanyang damit ang dugo na hinihinalang sa biktima. Ganito po yan mga ma'am at sir. According to the scenario that we read, kung pagsasamahin natin ang mga ito, maaaring mapatunayan na ang isang akusado ay may sala kahit walang direct eyewitness. Pero paalala lang, ang circumstantial evidence ay tinatanggap sa korte at pwedeng gamiting basihan kung ito ay higit sa isa at may logical na kaugnayan sa bawat isa. Halimbawa, ang suspect na may dugo sa damit, may hawak na patalim na lumabas sa kwarto ng biktima. Ang bangkay ng biktima sa kwarto kung saan nangyari ang krimen. Ang patalim, damit na may dugo na suot ng suspect at bangkay ng biktima sa mismong kwarto nito ay may logical na connection sa isa't isa. Kahit sabihin ng witness na hindi niya nakita ang mismong krimen, ang mga ebidensya according sa senaryo na ating binasa ay matatawag pa rin na bahagi ng circumstantial evidence. In short, mahina ang circumstantial evidence kung ito ay kakaunti. Pero kahit ganon pa man, may halaga pa rin ito sa paglutas sa kaso, para bang ang mga circumstantial evidence ay mga bahagi ng isang puzzle na dapat mabuo upang makita ang buong itsura ng larawan nito. Ang circumstantial evidence ay isang mahalagang uri ng ebidensya sa batas ng Pilipinas. Bagamat hindi ito direktang nagpapakita ng aktwal na krimen, kapag ito'y binubuo ng sapat, totoo, at magkakaugnay ng mga palatandaan, maaari itong magsilbing matibay na batayan ng hatol o pagkakasala. Ipinapakita nito na sa hustisya, hindi lamang ang salita ng saksi o aktwal na pagkakita sa krimen ang mahalaga kundi pati ang lohikal na kabuuan ng mga pangyayari na nagtuturo sa katotohanan. Kaya, kung ang circumstantial evidence ay malinaw at sapat, ito ay tinatanggap at pinapahalagahan ng korte sa pag-abot ng makatarungang desisyon. At dito na po muna matatapos ang ating maikling usapan tungkol sa circumstantial evidence. At maraming salamat po sa lahat ng mga nakapanood at mga nakinig. See you on the next episode. Goodbye. Kaibigan, nagustuhan mo ba ang topic na ito? Sana ay may natutunan ka ngayong araw. At kung nagustuhan mo ang video na ito, ay maraming salamat sa iyo. At kung gusto mo pa ng mga videos na kagaya nito, ay mag-follow, like, share at subscribe ka lang dito sa aking channel at page upang patuloy kitang ma-notify sa tuwing may mga bago akong uploads. So hanggang dito na lang mga kaibigan at mag-iingat kayo palagi at maraming salamat ulit sa inyong lahat at God bless at hanggang sa muli.